They shall not build, and another inhabit. They shall not plant, and another eat. For as the days of a tree are the days of my people, and my elect shall long enjoy the work of their hands. They shall not labor in vain or bring forth for trouble, for they are the seed of the blessed of the Lord, and their offspring with them. And it shall come to pass that before they call, I will answer, and while they are yet sleeping, I will hear. Sabay, the wolf and the lamb shall feed together, and the lion shall eat straw like the bullock, and thus shall be the serpent's meat. They shall Will not hurt nor destroy in all my holy mountain, saith the Lord. Let's pray, Lord. Salamat sa mga salita, Panginoon, as we almost done with Isaiah, Panginoon. Makita namin ng kahalagahan ng mga nakasulat dito, Lord, na prophecy especially about the Lord Jesus and sa amin din, Panginoon. So makita namin ang kamalian din ng marami, Lord, na ina-associate pa rin nila ang mga Hudyo na hindi naniniwala sa Panginoong Hesus bilang mga lingkod niyo, Lord. Of course, makita namin na hindi totoo, Lord. I pray na makita namin katotohanan dito, Lord, na mga anak niyo, Lord, mga Kristiyano, Lord. So I pray na namin yung blessing dito, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Apo na po. Ngayon lang kayo tumayo ng matagal, no? Okay, good evening po sa lahat. So ngayon po ay ewan ko lang masyadong tagal kasi mahaba po yung ano, no? Pero ang daming importanteng points kasi dito, no? So pero reviewin po natin ulit. Last 4 weeks, no? The Spirit of the Lord God is upon me. Of course, yan ay kay Jesus, Isaiah 61. And then, 62 naman, Beulah Land, yung title natin po, no? The Ideal and Blessed Life, God of Promise. Medyo sapul na naman dito yon. So, nabanggit na kanina yung New Heaven, New Earth, no? Yun po yung unang pagkakataon na nabanggit yan. Next is sa 66, ang Isaiah. Then 2 Peter 9, the Revelation. So, totoo po yan. Mamaya, tingnan natin yan. Then, second to the last po, the Lord, their Savior is mighty to save, but they rebelled. So again, medyo nag-focus na po sa mga Hudyo. Okay? Sa Israel. Then last week, very famous yung ano doon, As Filthy Rags. Yun ang title natin. As Filthy Rags, Begging the Lord for Salvation. Paganda na paganda to. Lalo ngayon po, 65. Title po natin ngayong gabi ay mahaba, no? Hindi ko pa na balik. Nabanggit kanina bandang huli. Sinend ko sa inyo. Title po natin ngayon ay For they are the seed of the blessed Lord. Dito sa verse 20, ano ba yun? Yan, sa 23. For they are the seed of the blessed of the Lord. Dahil sila ay anak or binhi ng pinagpala ng Panginoon. Sino kaya yon? Sino yung madalas sinasabi sa Bible na binanggit din yung elect? Okay? Yung pinili ng Diyos. Sino kaya yon? Sino yon? Yan. Yung mga Kristiyano, tayo yung seed. Si Jesus yung the blessed of the Lord. Okay? So, makikita natin napakalinaw po yan. And then, ang subtitle natin, Only true children, servants, Israel will inherit the Lord's heaven. Amen. Ang haba na sa Tagalog, ang tunay lang mga lingkod ng Diyos, mga anak ng Diyos, at tunay na Israel, ito yung magmamana ng langit. Amen. So, obviously, meron tayong binabanatang false doctrine dito na unfortunately, kahit ngayon, maraming mga Baptist ay lito dito sa bagay na to. At ang paniniwalang yan ay kesyo yung nasa Middle East ngayon na pinapamunuan ni Netanyahu. Siya pa rin ba? Siya pa rin no? Matagal na leader yun doon. Hindi na siya napalitan kasi nga parang he's holding to his power kaya daw nag-gera yan. No? Kasi pag may gera, hindi sila makapagpalit ng leader. Pero anyway, yun ba yung mga lingkod ng Diyos? Puro Diyos din yung mga yun kunwari.
Unfortunately, maraming Baptist yan. Ganun, I stand with Israel. Tapos mayroong flag ng Antichrist. Hexagon. Huwag nyo gagawin yan, ha. Mga makiuso kayo dyan, mga Baptist to, makigaya nga ako. So kaya ang premise natin ngayong gabi, at totoo naman, ang mga tunay, sino yung tunay na anak ng Diyos? Sino yung tunay na servants? Sino yung tunay na Israel? Sino yun? Basahin na nga natin ulit. Pero makikita rin natin, napakalinaw niyan dito sa chapter na to. Napakalinaw. For in Christ Jesus, neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but a new creature. Kay Jesus daw, pag nakikristo ka, wala na tayong pakialam kung tuli ka, hindi. Okay? So, maganda rin kung oo, kasi para, ano yan, so ganda. Pero, yung pagkatuli na pinag-uusapan ng mas importante sa puso. Kasi sabi niya, but a new creature, yun ang pinag-uusapan natin, yun ang totoong circumcision. Kaya sabi niya, as many as walk according to this rule, ano yung rule? Yung kasabi lang, na wala tayong pakialam kung sinong tatay mo, lolo mo, saan ka pinanganak. Wala tayong pakialam doon. Ganon ang tunay na Kristiyano, di ba? May ba tayo ng nationality? Siya natin. Basta, puro Pilipino lang yung nasyara natin eh. Kasi nasa Pilipinas tayo, di ba? Pero kahit sino pa yan, kung sino man dyan. Nasyara na ba akong Amerikano? Parang wala pa. Bira naman kasi Amerikano dito. So, pero sino ba yung anong English? Hindi ko na maalala. Anyway, ang Pilipino kasi dito, pero hindi tayo namimili, yun ang gusto sabihin. Kahit anong probinsya ka, yung tsura mo, yun yung rule ng Panginoon. Kasi by faith nga eh. Anong pakialam kung kaninong anak ka saan ka nang galing? Basta nakakaintindi ka ng English Tagalog. Kung English lang, di English. Ikaw yung aabutin. Okay, kaya sabi dyan, peace be unto them, and mercy and upon the Israel of God. So malinaw dyan, sino yung Israel dyan? Yung mga nananampalataya ito, pag tinignan mo dyan, yung mga nananampalataya kay Jesus. Ang tanong, nananampalataya ba kay Jesus si Netanyahu? Sino bang sikat na Hudyong kilala nyo? Kilala ko si Ross. Yung mga announcer sa Amerika kasi maraming Hudyo dyan eh. Doon hindi ganun karami, pero mga sikat si, alimutan ko yung pangalan, commentator. Basta yun. Marami pong Hudyo sa mga sikat mayaman sa Amerika. So kaya I believe na impluwensyahan yung mga Kristiyano Amerikano din. Kasi mahirapan sila pag against sila dyan. Hindi ka angat sa ano. Balik tayo dito. Alimutan yung pangalan. Pero sikat na sikat yun. Hindi pala. And then yung pinapakinggan natin ba, si Prager. Dennis Prager. Radio commentary. Magaling. Kaso, natatawa ako nung sinabi siya yung nagpasok ng issue. Sabi niya, marami akong Kristiyanong kaibigan eh. Kaso pagdating sa ganyan, dismiss agad. Okay, so ganyan po, matigas po yung puso niyan. Kasi nga, sinumpa sila. Makikita dito lahat yun. So, siya sa verse 1, nasabi yung title, no? For they are the seed of the blessed Lord, only two Christian servants / Israel will inherit the Lord's heaven. Kaya sa verse 1, sabi dyan, I am sought of them. No? Ang Diyos na nagsasalita, ako ay nakita. I am sought. Familiar ba sa inyo yung verse na yan? Pamilya sa Romans. Romans 10, okay? Kaya basahin muna natin yan. Pakibasa nyo nga sa... Kayo muna magbasa. Ready, go. Ready, go. I am sought of them that ask not for me. I am found of them that sought me not. I said, behold me, at the nation that was not told by my name. Kaya sa... Hindi exact na quote, pero ganun pa rin eh. Romans 10... Okay, ako na lang. But Isaiah was very bold. So Isaiah
So, ang premise dito sa Romans 10 nga, yung Kristiyano na yung Hudyo. Okay? Sa Romans 9, sinabi doon, they are not all Israel that are of Israel. Ano ba yun? Ito sabi ko, hindi ko abisado yun. Ito nyo ba? Romans, not all. Romans 9:6. Okay. So not as though the word of God hath taken none effect, for they are not all Israel which are of Israel. Hindi nyo ba yun? So hindi lahat ng Israel, Israel. Ha? Paano iba yung ibig niya sabihin sa unang paggamit niya ng Israel. Yung pangalawang gamit niya ng word na Israel, iba na naman. Kasi nga, hindi raw lahat ng Israel ay Israel. Ano yung sabihin nun? Ito yung mag-usapan natin ngayon nga. Sabi dyan sa 20, ang sabi ni Isaiah, matagal na to. Ito yung kaninang kinote niya sa 65:1. I was found of them that sought me not. Medyo iba yung pagkakaano, pero ganun din yun. Basta yung hindi raw siya hinahanap, nakita siya. Pwede ba yun? Hindi mo hinahanap, nakita mo. Swerte mo. I was made manifest. Ito, medyo iba yung word niya. Pero ganun din yun. Nakita, manifest is napakita. Unto them that ask not after me. So, obvious lang tinutukoy dyan yung mga Gentiles. Actually, ito yung mga... Ito, pati 21 pala no? So, yan. Israel, yung mga panahon ni Moses hanggang kay Malaki, actually hanggang before Jesus. Kaya lang naman sila hindi nang Israel ngayon kasi nga, nireject nila si Jesus eh. Yung mga turo ng iba, ganyan. Hindi, sila nga Israel eh. Paano sa hindi? Sila nga yun. Paliwanag mo to. Nandiyan pa ba kayo? So, ngayong gabi, ang gagawin natin dito, itutukuyin natin yun. Kasi ginawa natin to before eh. Baka wala lang iba o natutulog. Ulitin natin kasi napaka-importante. Na maintindihan natin na tayo na Israel, mga Kristiyano. Yung tunay na Israel. Kaya sabi dyan, nakita ako yung Diyos nang hindi humanap sa akin. At nakita ako ng mga hindi naman humanap sa akin. Pareho lang eh. Kaya sabi niya, I said, behold me, unto a nation. So yung mga nakakita ko sa kanya, nation. Sinong nation yun? Ang kausap niya dito, Israel eh. Ibang nation daw yung nakakita sa kanya. Naintindihan niyo ba? So medyo heavy tayo ngayon ha. Kaya naalala ko na naman yung kausap kong Baptist pastor eh. Sabi niya, ano mo hindi mo naintindihan yan eh? Bata ka pa, mag-aaral ka muna sa Bible school. Kasi ito yung pinakita ko sa kanya. Kailan pa naging Israel lang, kailan pa naging nation ng mga Kristiyano? Nation ka ba? Nation ka ba? Ganun yung nila. Ito nga sabi dito eh. Sabi kanina, di ba, may nakakita raw na nation na iba sa Panginoon. No? Sabi dito, but ye are chosen generation, a royal priesthood, and holy nation. O di nation? Hindi, Udyo yan. Dali. Masabihin mamaya dito, which in time past, itong nation daw na ito, is not a people. Pag silang people, parang grupo ng tao. Okay? So yung Israel, matagal ng people yun. Kaya nga tinutukoy sila ang nation of God, people of God. Tama naman yun, nung panahon na yun. Kaso daw itong tinutukoy na nation ngayon, hindi dati nation. Okay, nakita nyo ba? In time past, hindi sila people. But are now the people of God. Dati hindi sila people, ngayon people of God. Sino yun? Hindi nga yun Israel kasi sino ngayon yan? Mga Kristiyano, which dati daw not obtain mercy, but now obtain mercy. So napakalinaw niyan, ito yung mga dating Gentiles, tawag na sila sa atin, Gentiles, hindi Hudyo. Kaya nakakilala sa Panginoon, ikaw na ngayon Israel. Ganun po yan. Kaya balik na tayo dito. Mas actually, daming proof dito sa 65. No? Kaya isa natin bago tayo gabihin. Okay?
So, nakita ko na nation na hindi ko tinawag by my name. Ang tinutukoy niya, tinawag niya by name, yung Israel nga. Pero ngayon naman, nakilala rin siya ng mga taong hindi tinawag sa kanyang pangalan. So, mga Gentiles yun. Okay, paulit-ulit ako para makuha niya. I have spread out my hands all the day unto the rebellious people. Ito yung kanina sa Romans 10 din. Balikan ko na lang din, ha. Ayan yung exact quote dyan, eh. 21. Ayan, oh, but unto Israel, di sinabi doon sa 65, di ba? Pero alam niyo yung context doon. Sino sinasabihan niyang gusto kong yakapin. Parang Stephen, lagi nga dito. Ano nga lang. Tapos sino hindi ko anak dito? Si Rafi. Na, ito anak ko, di ba? Halika. Ito yung mahal na mahal ko kasi anak ko to, di ba? Kunwari lang, ha? Kunwari, rebelde ka, kunwari. Kaya simangot ka. Ayan, lagi naman, eh. Mahal na mahal kita, anak. Sungit ka. Ayan. Anong gagawin ko doon sa anak ko ngayon? So, ang tagal. Dito ka lang, Dad. Dito ka lang. Si Rafi, na-inggit kay Stephen. Okay na ka. Kasi, siyempre, binibila ng tatay niya ng damit, ganyan. Si Rafi, nakakainggit naman to, Stephen. Maganda yung sariling bahay, kaso, in-extend ko yung aking grace, di ba? Kay Bad, anak na rin kita, inaampun na kita, kunwari. So yun, anong nangyayari? So dati hindi ko siya anak, ngayon anak ko na siya. So ngayon kung anong benefit ng anak ko, napakain ko, binibisan ko, wala nang magkakaiba yun, dahil anak ko na rin to, eh. Amen. Entiendo niyo ba? Salamat, Bad. So, pero yung talagang gustong-gusto ko yung anak ko, kaso, ang tigas ng ulo. Yung sinasabi doon, kaya balik tayo sa Isaiah 65. Yan, rebellious, walk in a way that was not good. After, tinutukoy dyan yung Israel. Alam niyo na yung context dito, ang titigas ng ulo, di ba? A people provoke me. So, babalik tayo mamaya sa Gentiles. Nag-focus na sa Israel. A people that provoke me to anger. So alam niyo na yun, di ba? Ginalit ng Diyos, ng Israel. Continually to my face. Alagang, yun yung in your face. Alam niyo, in your face. Ayun, magaling mag-basketball dyan. Dakdakan kita sa mukha mo. Kasi babantay ka pa. Iyabang niya mga yun, eh. Ano yung sabihin in your face? Ganun. Parang binastos, di ba? Harap-harapan. Ganong galit ang Diyos sa kanila, eh. 22 minutes na ba ako? Anong ginawa ko? Ha? Bira, into the... Okay. So, ganun ang kwento ng Israel, no? So, nakita niyo. So, again, pwede naman silang bumalik anytime, eh. At ganun din, nakita natin yung ibang Israel na nanampalataya kay Jesus. So, pero, karamihan, hindi. So, ito na nga yung... dinidistinguish natin. Yung Israel, tunay, tsaka hindi. Yung dating Israel at ngayong Israel. So, ang titigas ng ulo, yung sacrifice in the gardens, obviously, sa Diyos-Diyosan yan. Burn incense upon altars of brick. Ganun din yun sa mga Diyos-Diyosan, kasi po yung Diyos, meron siyang, yung altar niya, merong, may specify siyang dapat altar, hindi brick yun. Hindi yung ginagamitan dapat ng hindi yun, basta, yun. Ngayon may altar of brazen altar sila, pero kasi dati, ang Diyos na nag-specify. So, yung sabihin lang, may sariling utak tong mga to. Okay na may sariling utak, pero pag may specify, sabi ko, Stephen, magluto ka kahit basta magluto ka, basta nakakain, pwede natin kainin. Ang ginawa niya, iba, niluto niya sinelas ng niya. So, iba yon, di ba? So, marami naman may kalayaan naman tayo sa Diyos, pero dapat within the boundary. So, ganun yung Israel. Sabi ng, sumabas sa Diyos-Diyosan. And then sabi ba dyan, which remain among the graves, and lodge in the monuments,
which eat swine's flesh. So, baboy po. Dati again, masama yung baboy sa kanila. Malinaw yun. Pero kumain pa rin. Sinabi ng wag. And brought of abominable things in their vessels. So, broth, alam niyo yung broth? Niluluto. So, again, nung panahon nila, may dietary law sila. Bawal ang baboy, bawal ang tuna, bawal ang rabbit, shrimp. Dati yun, ha? Kaya ginawa pa rin nila, wala silang pakialam. So, matigas ang ulo. Which say, ito na, ito yung famous actually verse, no? Makakarinig niyo po to. Binabanggit yan, lalo sa pag nag-preach ka. Sabi diyan, which say, stand by, sabi ko na muna, yung holier than thou. Narinig niyo na ba yan? Holier than thou ka naman, eh. Holier than thou. Narinig niyo na ba yan? Hindi pa. May iba kasi ganun. Holier than thou. Totoo din naman, eh. Yung paggamit dito, actually, ganun, eh. Pang-asar. Okay yung maging holy. Pero pag sinabing, I am holier than thou, tumabi ka dyan, kasi mas banal ako sa'yo, doon na nagkakamali. Kasi kung totoong banal ka, paano tayo? Meron pa tayo ina-chip pwera dyan, pwera yung mga, of course, yung mga reprobate, ha? Iba yun, eh. Pero dahil mahirap ka, tumabi ka dyan, sagasaan kita, eh. Parang si, sino yun? Si G12. Si Oriel ba yun? Ayan. So, itong mga to, yung mga Hudyo, exactly ganito yung attitude nila sa atin. Alam niyo ba yun? Hanggang ngayon. Pag nagturo yan, pag hindi pwede ka na sumamba sa Diyos, pero iba ka pa rin sa amin. Ganyan po yan hanggang ngayon. Inaano nila yung sarili nila, kami lang yung mga Hudyo, mga banal, mga ganyan. So ngayon, ini-expose sila ng Diyos dito. At kaya nga natutuwa rin ako dyan sa holier than thou na yan, kasi sila yun, eh. Sila yung tinutukoy dyan. Huwag din tayo maging holier than thou. Kasi ibig sabihin nga, masyadong mataas yung tingin mo sa sarili mo. Ngayon tayo, pag sinabi ko ligtas ako, hindi naman dahil sa sarili ko yun. Hindi naman napakabait sa mo. So, humble pa rin tayo, as in. Kasi nga, ang totoong salvation sa atin, nanampalataya ka lang. Tumawag sa Panginoon, ligtas ka na. So, hindi yun holier than thou. Though iba, charge tayong ganon. And then, kaya sabi dito, ito yung mga Hudyo, they are a smoke in my nose. Sino dito ako? Asar na asar ako pag dyan kasi may nag-usisiga dyan, eh. Kasi nakakaasar yun. Ganyan yung mga pabanal-banal. By the way, yung mga ngayon, Katoliko ng kaibigan natin, puro lahat na lang, ABS-CBN, lahat na, puro yun ang inaabangan. Nasa na ba yung puting, Amen, amen. Ganun-ganun pa, eh. Pabanal. Yung mga pope din yan, cardinal. Hindi naman totoo. Yan ang holier than thou talaga. At kesyo, kami lang pipiliin at secret. Ganyan tingin ng Diyos sa kanila. Kaya huwag kang magulat. Ganun din ang tingin ko sa kanila. Kasi yun, eh. Kasi naintindihan natin. Anyway, so huwag kang pakitang banal lang, ha. Magandang totoong banal. So, they are smoke in my nose, a fire that burneth all the day. Ang baho, lalo yung basura yung binano, no? Behold, it is written before me, I will not keep silence, but will recompense. Pag sinabi recompense, gaganti siya. Even recompense into their bosom. Paano sabihin nun? Tuloy natin, ha? Anong sabihin ng bosom? Ito po yun, no? Ibig sabihin, gagantihan sila. Mamaya, kasi ulitin pa yan dyan, eh. Your iniquities and the iniquities of your fathers together, say the Lord. So, naalala ng Diyos yung mga kasalanan nila at ng mga tatay nila, which have burned incense upon the mountains. So, walang masama sana doon sa Diyos. Sabi dito, and blaspheme me upon the hills. Parang ganyan, si Pope, di ba? Kesyo, taga-representative daw ni Jesus, mali-mali tinuturo. Hipokrito. Ang dami niloloko. Palagi nyo, nautuwa ba ang Diyos dyan? Kaya yung mga kasama natin Baptist ngayon, gano'n ang laging banat, eh. Kasi ang daming naloko nito. Paano nangyari yun? Witchcraft. Kesyo, magbibihis ng ewan. Sinabi na nga sa Bible na, alam nyo ba sinabi ni Jesus, isa sa yung mga hipokrito ginagawa, yung long robes. Yan ang style nila, parang, uy, kakaiba siya. Lahat naman tayo nakabarong, eh. Talaga sinasadya natin yun, hindi tayo masyado nagbibihis ng ewan. Maganda rin, di ba?
Pero hindi tayo masyadong sa bihis. Yung talagang kakaiba sila dapat. Yung kakaiba talaga kayo. Kaya tinukoy kayo sa Panginoon. Kayo yung masamang example. Long robes, ang sabi doon. Yung pakitang tao. Mayroon pang fish na sabi nung nabasa ko, sa demonyo daw yun Yung fish nila, fish hut nila. Wala silang pakialam. Siguro, ganun talaga So yung tinutukoy dyan, mga Hudyo ngayon, Katoliko ngayon, at ibang mga pulto, galit ang Diyos doon. Nakikita nyo ba yon? Therefore will I measure their former works. So maghanda kayo. Sinusukat pala ng Diyos yung parusa sa inyo. Sigurado yun, yung tinutukoy dito. But napansin ko again, sa busong na naman. Ano yung sabihin nun? So nakita ko lang po dyan, yung katulad nga, bakit yung iba mahirap maligtas? Yung mga Hudyo, napakahirap maligtas daw niya, napakayabang, ang taas ng tingin sarili. Ayun na yun, Kumbaga, yung parusa daw ng Diyos sa kanila, dito. Kaya ang hirap nilang maligtas Ang taas ng tingin sa sarili. Kaya huwag kang magtaka ngayon. Kaya ito, sa atin din, yung mga anak nyo. Lagi sasabi sa inyo, yung mga anak ko, di ba? Nakita nyo siguro ito ko sa kanila. Amen? Mahal ko sila, pero hindi ko sila tinataas dahil anak ko lang. Kasi ang mangyayari dyan, yung iba, nabanggit ko sa inyo last time, yung mga tao kasi may natural, tayo sa, yung tinataas yung isang tao. Ganyan yung tawag, cult personality tawag nila ngayon sa panahon natin yan. So, mas gusto nila ngayon yan. Tapos talagang gumagana yan. Alam nila yun, parang witchcraft yun. Kaya ginagawa nila sa mga kung sino man yan. Sige, ganito sino mas sikat na artista ngayon? Bigyan ko example. Sinong sikat ngayon? Sino kilala mo? Coco Martin, di ba? Inalagaan ng ABS-CBN yan. Kesyo pogi, kesyo magaling, kesyo... pag puro yun na nakikita mo, sige, magaling nga talaga yun. Manood na nga tayo ng niya. Ganun ang style lang dyan Kahit hindi napaka-pogi niyan, pero pag sinasabi, pogi, may way yan. Tapos ikaw naman, nanonood kasi, hindi ka nag-iisip. Siya lagi nakikita mo, di pogi nga. Ito namang mga lalo na yan, sila, from Jesus to Peter. Yung mga hindi nag-iisip, sila pala yun. Huwag niyo sasabihin yan. Baka banal kunwari yan. Nakita niyo ba yan? Ganun din kahit saan. Style po yan. Kaya tayo, di natin ginagawa yan. But anyway, tayo napunta doon. Yan. So ngayon, ito na yung maganda. So nakita niyo yung Israel na kabuuan, di ba? From that kasi naman, hindi naman sila pinatay lahat ng Diyos, di ba? Marami tayong topic dyan. Yung tinatawag na righteous remnant. Ganun pa rin dito. Kaya sabi dito, ang sabi ng Panginoon, kaya titigas ng ulo nito mga to, pero, as the new wine is found in the cluster, by the way, ito yung isa sa mga, nating, proof text natin, ang tawag sa Bible, sa King James ng wine, hindi laging alcoholic. Bakit? Kasi sinasabi dito, ang tawag sa new wine is found in the cluster. Ano yung cluster? Ano yung cluster? Ito yung mga grupo ng ubas. Ganyan pa pag tingnan yung ubas, di ba? Hindi naman mag-isa lang yan Parang saging, magkakasama. Ubas, ganun din yun. So, yung isang cluster na yun, ang tawag ng Bible doon ay wine. So, hindi alcoholic yun kasi juice pa lang Okay? Nabanggit ko lang yan para alam nyo kasi inaano tayo dyan yung, ba't di ka umiinom? Sabi sa Bible, si Jesus umiinom Mali yung pagkakaintindi nila doon. Nabanggit ko lang, But anyway, ulitin natin yung context. Sabi ng Panginoon daw, kagaya ng new wine na nasa cluster and one set, kasi ito, may galit pala, di ba? Huwag kang ganun bad. Kung may nakita, galit na galit ka, may isang cluster ng grapes. So, bang galit mo, tapon mo nga dato. Sayang naman, di ba? Kasi minsan galit, Diyos dito galit na. Kaya sabi, parang may nagsabi raw sa kanya na, huwag mo sirain lahat. Ngayon, huwag mo sirain, for a blessing is in it. So, blessing yan, bukod sa mahalang grapes, masarap yan. Pero minsan nga, naalala niyo, may preach tayo sa Isaiah, di ba, yung gusto niya sirain yung vineyard niya, inalagaan niya. And then, gusto niya sirain kasi mga loko-loko wild grapes yung Ito naman, iba naman to, pero still, sa Israel pa rin. Pero, hindi tama naman na sirain niya lahat. Kaya ganun nga exactly nangyari.
So sa buong Israel, ang dami sumasamba sa Diyos, pero hindi lahat. May nagtapat sa Diyos, kaya nga nakarating sa atin yung pananampalataya na to eh. Amen. Amen? So madalas lang kasi ina-highlight yung masama para iwasan natin. Tuloy ko lang ha. For a blessing is in it. So will I do. Ganun din ang gagawin ko sa aking. Ito yung unang term sa mga mananampalataya, servant. Kasi may mga lingkod naman siya. Bakit mo naman buong bansa, lilipulin mo ba yon? That I might not destroy them. So yun. So may bumulong sa kanya, obviously, reason niya rin yun, no? So hindi tamang patayin lahat, kahit galit na galit siya. Makita niyo yung mga blasphemy kanina, di ba? So pero hindi niya pinatay lahat, okay? So kagaya ng, yun nga, hindi niya sinira yung grapes, ganun din mangyari daw sa Israel. And I will bring forth a seed out of Jacob. So, usapang ano na rin lang, halaman, hindi tama rin naman. Kunwari, itong buong batch ng grapes ko, sinunog ko, pero may tinira ko, at least yung seed. Iba siguro, kinain ko yung yung seed niya importante kasi ito yung next batch, parang tayo, mga next generation. Kaya sabi niya, meron akong dadalhin out of the seed of Jacob, obviously anak ni Jacob, Israel pa rin yun. And out of Judah, an inheritor of the mountains. Ano yung madalas natin binabanggit natin lalo sa Daniel, yung mountains, kaharian din po yan. Or group of people. Okay? Alala niyo yung Mount Seir? Sino nakatira doon? Mount Seir. Quiz niyo yan, di ba? Sino magaling? Seir? Sino yung ang Edomites? Pati ako na Tapos na gano'n, sino nakatira dyan sa bundok na yan? Isang lahi yan, di ba? So, pwedeng isang kingdom, isang nation, yan. So, pero itong anak daw ni Jacob, especially out of Judah, okay, alam niyo na kung sino to? Yan. Mine elect, ilang beses tinawag si Jesus Christ, Kristo, Messiah, pinili. Siya daw ang mag-inherit nun, and my servant shall dwell in there. So, sino to? So, ibig sabihin yung buong Israel, nireject na ng Diyos, pero may mag-spring from that na ito na yung pipiliin niya, totoong lingkod niya. Okay, sinabi ko na kanina, mga Kristiyano yun. Kasi nga, yung karamihan ng Udyo, nireject si Jesus, siya yung tagapagligtas, nag-establish siya ng church, so therefore, sino yung pinili ng Diyos ngayon? Yung church. Sana nakuha niya. And Sharon shall be a fold of flocks. So Sharon, isang lugar po lang yan sa Israel. And the valley of Achor, alagyan, isang lugar na naman sa Israel yan. A place for the herds to lie in it, for my people have sought unto me. So ito na medyo pipicture namin yung langit dito eh. But ye are they that forsake the Lord. Ito, bumalik na naman siya sa mga kalaban. Okay. Ganyan minsan eh. Kaya huwag kayong malilito. Hindi naman nakakalito eh. Context naman niya. So, but ye that are they that forsake the Lord, that forget my holy mountain, that prepare the table for that roof. Ang Diyos yung nagpe-prepare. Kinalimutan nila ang Diyos. Anong gagawin sa kanila? Mamaya. And that furnish the drink offering of that number. Okay, ang Diyos lahat gumagawa niya. Naghahanda ng offering. Ngayon, therefore, dahil kinalimutan niyo siya, therefore will I number you to the sword. Anong sabihin ng number you to the sword? Papatay sila basically, pero ganito. Naalala nyo si Ezekiel naman, ganun din eh. Dinivide niya, kung di nagkamali, 3. Yung buhok niya, tapos yung sinaboy niya, tapos yung iba sinunog, yung iba, kalimutan ko tuloy. Basta yung isang party doon, parang yung parang inano niya, ginayat-gayat. Wala na ako ng vocabulary. Basta, tinapo niya, sabay niya, parang naglalaro ng, So, kaya sabi niya doon, yung iba sa inyo mamatay, by the sword, yung iba sa inyo susunugin. So, ganun din dito, number you ba this sabihin, yung iba sa inyo, mamamatay. Sa magitan ng sword, hindi lang sword, of course, may mga army na kalaban, and ye shall all bow down to the slaughter. Which is nangyari na nga yan, di ba? Because when I called, he did not answer. So, sino dito mga anak na ang hirap tawagin? Steven! Tagal nito. So, galit ang Diyos dyan. Galit kayo. Huwag kayong magtataka. Ba't galit ang nanay mo? Tinatawag ka.
Wait! Mami! Nakailang tawag na? Hindi pa mo... Ang Diyos ganun din eh. Amen. Nakita niyo ba yun? Tinatawag kayo, lumapit na, ano? Hindi ko marinig. Tago ka pa lalo. Anong gagawin sa'yo ng nanay mo? Because when you called, you did not answer. When I spake, you did not hear, hindi nakikinig. But did evil before mine eyes. And did choose that wherein I delighted not. Ang ginawa mo pa, yung alam mong di ko gusto. Anong gagawin nito? Oh. Therefore say the Lord God, behold, my servant shall eat. Okay, yan eh. Ihiwalay niya, no? Itong servants ko, kakain sila. Pero kayo, gutom kayo. Ganyan na ganyan Israel ngayon eh. Parang matalino sa mga bagay, pero pag Bible, hindi nila maintindihan. Ano daw? Pinapaliwanag na, may iba pang paliwanag eh. Ganon din yung mga yan, mga poop. Yung mga, palagay mo, pwede mong preachan yan. Kahit gaano kagaling, meron na siya, di-dismiss ka agad yan eh. Kung soul winner ka, alam na alam mo sinasabi ko. Hindi madali. O, sige, ayaw mo ha, gutom ka ngayon. Yung servants ko, iinom. Kayo, uhaw. Yung servants ko, masaya. Di ba, ganyan mga Kristyano ngayon. Yung iba, nasobra naman, Pentecostal. Pero, peke naman yun. Tayo, masaya tayo dito. Amen? Amen. Totoo kasi, langit ka na. Lilingkod ka pa dito. Puprotekta ka pa ng Diyos. Yung pangako, eksakto sa'yo. Masaya tayo eh. Yung mga udyo. Non-believer, mga gulto. Diba, parang pinagtatanggol. Pinakinggan ko isang beses yung iglesia ni Manalo. Minsan gagawin natin yung paalala niya sa akin. Ewan ko lang, di ko alam kung gagawin natin sa ganito or sa ibang pagkakataon. Talagang papaliwanag ko isa-isa yung panluloko. Ang tigas ng ulo eh. Kaya hindi nila maintindihan. Ayan, so masaya yung mga Kristiyano, yung mga Hudyo, mga kulto, ano mangyayari doon? Di ba kaya nga pag kinaharap mo yan ng Bible, nanginginig na agad yan? Kasi alam natin to. Yung tayo maglalakas ng loob eh. Eh sila nga, gawin nga nila yon, ano sasabihin nila? Hindi, yung mga Jehovah's Witness, iba, di ba? Ang dala nila, libro. Pamphlet nila, tayo Bible eh. Lalo yung Pope na yan, sa palagay nyo, si Ray Comfort, pinagtanggol niya yung doktrina niya, tawan-tawa yung mga nakarinig eh. Ang kinukot mo, hindi Bible, kinukot mo, mga si Spurgeon, si ganyan, atay ka dyan. Anyway, so yun, mapapahiya ka. Sabi natin dito, kahit na sa mga Baptist na tayo, pero baka iba sa inyo, rebelde. Imagine nyo na yan, kaya iba hindi makaalis dun, alam nyo na mapahiya sila. Kaya pinapanindigan na lang nila. Mas nakakahiya actually yung kaso. Yun nga, may suporta sila dun eh. Anyway, behold, my servants na naman shall sing for joy of heart. Kaya yung awit nyo dito, ayusin nyo. Amen. Pakita nyo na masaya kayo, sana. Amen. Makikita naman yung, but ye shall cry. Itong year na to, itong mga Israel, shall cry for sorrow of heart and shall howl for vexation of spirit. Talagang malungkot. Ganyan po yan mga yan. And ye shall leave your name for a curse unto my chosen. Nakita niyo yung kaya po yung kahit sa Book of Acts, talagang magkagalit po yung Kristiyano at Hudyo eh. Ngayon yung mga Kristiyano, gusto mawin yung mga Hudyo. Lalo si Paul. Yung nabasa yung Bible nyo, talagang gusto niya na maligtas tong mga to. Romans 9 din ata yun. Saka 11. Yan. Nakasang tigas ng ulo. Anong gagawin ko? 2 beses sinabi ni Paul yung sa Book of Acts, ayaw nyo ha, dito lang ako sa Gentiles. Ito sinasabi din dito eh. So nagkataon lang ba ito? Hindi. Ang linaw nito, may mga Kristiyano na, may mga Hudyo na curse na sila. Kaya siya ginagamit natin curse. Oy, Hudyo! Ginaganyan natin ngayon. Mga galit yan. Anyway, for the Lord God shall slay thee and call His servants by another name. Another na naman yun. Sakto na naman sa mga Kristiyano yun. Bakit tayo ay ba't hindi Hudyo tawag na? Kung Israel kayo, ba't di kayo Israel tawag yung sarili nyo? Eh, sabi dyan eh. Tsaka may hiya kami tawagin sarili ng Israel. Puro sumpa yung nasa Bible sa Israel eh. Kaya may bago tayong pangalan. Iba pa po yung written in heaven ha. Na wala nakakalam, ikaw lang. Iba to, ibig sabihin, yung kabuuan natin. Kaya ang tawag sa atin ngayon
nung panahon nila, di sila nag-invento eh. Kung alam niyo kwento, naaralin natin to sa history natin ng Christianity. Kung naalala niyo natin seminar. Ang nagtawag sa ating Kristiyano, sila din. Di ba? They are first known Christians sa Antioch. Ang tumatawag sa kanila, uy, Kristiyano to, mga Kristiyano, yung mga Kristiyano, puro Kristo kasi kayo eh. In-embrace nila, nga, talaga naman puro Kristo kami. O sige, Kristiyano kami. Inaasar sila, Christian. O sige, ayan, Christian. Huwag kang maaasar, ha? Ngayon, may office mate ako, Christian, loko-loko dati. Anyway, ang gusto ko sabihin niya, so yung in-embrace ng mga totoong Kristiyano, sige, Christian kami. Ganun din po yung word na baptist. Okay, sa ating, hindi po tayo John the Baptist, ha? Pero pwede rin kasi, talagang title niya yun eh, nagbabaptize. Pero talagang nakuha natin sa Anabaptist kasi nga, we oppose yung Catholic na nagbabaptize ng baby. Maling-mali yun sa Bible eh. So, tinawag tayong baptist. Yung mga baptist yan, baptize yan eh. Nabaptize na nga eh. Kasi mali yung baptism nyo eh. Ngata niyo yun? So, yun yung significance nun. And call his servants by another name. Kasi nga, nakakahiya na yung Israel. Ba't tatawag Jojo? Yan. Ano pa? Tuloy lang natin. That he who blesseth himself in the earth shall bless himself in the God of truth. And he that sweareth in the earth shall swear by the God of truth na naman, no? Because the former troubles are forgotten and because they are hid from my... Ganito po ang ibig sabihin yan. Kasi nga kung Hudyo pa rin sila, puro sumpa yung sa Bible sa Hudyo, makakalimutan mo ba yun? Di ba kayo yung mga sinumpa ng Diyos? Di ba kayo yun? Hindi na, kaya nga humiwalay na tayo. At hiniwalay tayo ng Diyos sa kanila. Kahit ang pinapalapatayan ng dati God of Abraham, Isaac, and Jacob, Israel, humiwalay na tayo doon kasi nga lalo natin maaalala yung sumpa sa atin kung tayo nga yung tatay pa rin natin sila. So, nag-guess nyo ba yun? Kaya i-bless natin ngayon yung Diyos ng katotohanan. Importante po kasi, wala tayong time eh. Ang isa bilang yan, itong mga Hudyo po, kaya puro kasinungalingan yan. Kasi nga, alam niyo mga kulto na hindi katotohanan sinusunod nila. Name any cult na alam nyo. Kahit nga mga Pentecostal, kahit even ibang Baptist na pag ang pinag-uusapan katotohanan, they will resort to lies. Ibig sabihin, ano doon yan? Anong gusto nyo muna? Unahin natin. Ang Hudyo muna. Sinasabi, kami pa rin ang pinili. Kasinungalingan. Paano kayo naging pinili ng Diyos? Sinunog niya yung Israel nung time na yun eh. Ba't ginawa pinapres din ni Jesus yun? So, ibig sabihin, hindi na sila talaga yung blessed ng Panginoon. Ano pa? And then, yun, gusto ko sabihin, therefore, magsisinungaling sila pag hinahanap mo. Paano nyo sabing kayo yung people of God? Kasi, basta kami yun. Kasi tatay namin si Abraham eh. Ang daming anak ni Ketura eh. Ilan si Ketura? Asawang concubine ni Abraham later after Sarah. Sila ba? Hindi pala eh. Basta anak kami na Israel. Kaso sabi ni Moses sa kanila, pag may dayuhan kayo at gusto yung sumamba sa Diyos, di Israel na rin sila. Kala ko ba, hindi sa anak-anak yan. Nakikinig pa ba kayo? So kaya gusto ko sabihin dito, God of truth. Pag sinabi mo anak ka ng Diyos, pinili ka ng Diyos, dapat pakita mo sa Bible na, paano mo sabi ikaw yun? O ikaw, paano mo sabi ikaw yun? Anak ka ni tatay mo. Kasi nanampalataya sa Panginoon, sabi sa Bible, magiging anak ka ng Diyos. So, meron tayong pinanggagalingan sa Bible. Makatotohanan pa rin tayo. Yung sabi, ang gandang pa niyan eh. Elaborate, pero wala tayong time. So, tuloy lang. For behold, I create new heavens and new earth. Kasi nga, alam natin yung earth ay madumi na, no, na-pollute na yan. Paano ba tutupad yung kalooban ng Diyos sa kanyang mga servant? Kung madumi na nga lahat, kaya ngayon, sinasabi din sa Isaiah pa lang, later, ang maintindihan natin, after millennium yan, nakikinig mo ba? And then, new heaven and new earth. So, yun. Kaya hindi mo na maaalala yung mga hindi mo dapat maalala pag nasa langit na tayo. And be glad and rejoice forever in that which I create. For behold, I create Jerusalem, a rejoicing and people of joy. So again, walang conflict sa atin to kasi may New Jerusalem din. Hindi na itong na kay Netanyahu.
And I will rejoice in Jerusalem. So, matutuwa na sa Jerusalem kasi yung mga tao doon, mga tunay na lingkod niya na. Okay? And joy in my people, and the voice of weeping shall be no more heard in her, nor the voice of crying. So, sinabi sa Revelation, di ba? I will wipe away all tears in their eyes. So, wala nang iyakan doon kasi masaya na lahat. Ito from this, medyo nadaanan natin to last time sa history din. Sa anong ito? Sa New Heaven and New Earth, sa end times natin. Wala pala tayo seminar sa end times, no? Pero nadaanan natin yung Daniel, Revelation, natukoy na rin po sa mga ibang, sa Isaiah 2 pa lang, meron ng millennium eh. Ito, uulitin na naman. So, anong mangyayari daw sa millennium? There shall be no more deaths an infant of days. Sa Tagalog, wala nang parang masyadong bata kasi mahaba na yung buhay. Ito, sabi dito, nor the old man that hath not filled these days. So, wala na raw matanda ro na hindi niya ibubuhay yung, kumbaga yung full, capacity or, tawag doon, potential niya. Sa panahon natin ngayon, pag namatayan ng, 40 pa lang, namatay na. Bata pa yan, di ba? Sabihin natin. Kasi ang normal na buhay ng tao, karamihan, sa panahon natin ngayon, ano na ba? Ating 70, ganyan, 80. Pag dumabot ka 80, bonus na yon. So, pero dito, ilang taon ng mga buhay nila? Tingnan natin. For the child shall die 100 years old. So, pag may namatay ng 100 taon, bata pa yun. Ba't ganun lang yun? Paano naging bata 100? Kasi nga, marami may iba nun. Pag millennium na, may restore na yung maraming bagay. Parang, panahon ni Noah to. And they shall build houses and inhabit them. Mamaya, balik tayo sa edad, Sabi dyan, sila ay build ng houses and inhabit them. O, syempre, hindi kasi sa ngayon, maraming magnanakaw Diba? At papalisin ka sa bahay mo. Pero nung panahon daw nito, pag ikaw ang nagtayo niyan, ikaw ang maninirahan dyan. Dapat lang naman. Pag ikaw nagtanim, they shall plant vineyards and eat the fruit of them. So, walang magnanakaw na kasi nga wala nang kasalanan nun Ay, by the way, nung millennium meron pa, pero halos wala na kasi si Jesus na nga yung maghahari. Amen? Nakuha niyo ba yung timeline? Pakita ko na nga ulit. Para sa mga bago. Naalala niyo po yung ating timeline. Hindi na ako good drawing. Pakita ko na yung drawing ko dati. Nasa na naman yung Samsung Notes. Ayan di ba? Makita nyo? Ayan last April 3. Dinawin ko Ano yan? Earth, Heaven. Pero dito sa Earth, yung pinakadulo, New Heaven and New Earth. Pasensya nyo na yung aking mabasa nyo ba? HNHNE. So, ayun, nasa gitna, millennium. So, 1,000 years yan. So, may kasalanan pa rin dyan. Hindi pa perfect, pero dahil si Jesus yung nag-rule dito, syempre takot yung mga yan. Hindi siya makakapalag. Amen? Tsaka tayo mag-rule. So, righteous, maganda yung batas natin. By the way, itong mapatupad natin, walang masama sa Bible. Sa mga rules sa Bible. Ngayon, sabi, masama pa tayo yung bakla. Ganyan sa panahon natin ngayon. Pero mapatupad yun later sa millennium. Kaya magiging maganda yung millennium na yan. Pero may kasalanan pa rin, pero tago. Takot sila. Yung tinutukoy dito na walang magnanakaw basta-basta, di ba? Ikaw yung kakain ng tinanim mo. They shall not build another inhabit, yun ang sasabi, not plant and another eat, for as the days of the tree, ito na yun. For as the days of a tree, kung ilang taon ba namubuhay ang isang puno, nakakita yung puno na medyo malaki, yung nara, ilang taon na tingnan ko na nga lang dito. May oras pa naman kayo, no? Gutom na ako Ilang taon nabubuhay ang... Sige nga, pa-search nyo. How many years? Nakita nyo po. Nang walang keyboard. Ganun lang. Nada.
Mag-grow lang yun, pero hanggang kailan? Yung life niya talaga. Million daily for more than to. Hindi ba to? While not specified in terms of years, the fact that the ability 100 years lang. Hindi lang to 100 years. Inara lang yan eh. Paano yung mga... Ilan? Longest daw ilan? 5,000. Anong year? Anong year? Anong puno yan? Bristol cone pine. Eh, ano yung malaki sa California? Yung red... What to say? 5,000 years. Sabi natin, yun nga, 1,000 years lang kasi yung ano eh, millennium eh. Okay? Sabi natin ganun. So, kagaya daw ng isang puno, ganun din ang mga buhay ng mga tao on that time. And mine elect shall long enjoy the work of their hands. Yan. So, kasi nga, yung ibang tao sa millennium, kasi may mapasok pa dyan, mga unsaved pa rin eh. Pero sino talaga yung mag-enjoy? Siyempre, yung mga officer, tayo yun. Okay, binilisan ko na lang. They shall not labor in vain or bring forth trouble, for they are the seed of the blessed. So nakita nyo na yung pagpapalain yung mga anak ng pinagpala ng Diyos, ang Diyos. And their offspring with them. Pati yung anak ng Diyos. Kaya ganyan po yan, kaya na-observean ko, totoo yung sinasabi ng pastor eh. Kasi nung una, akala ko minsan yung mga pastor, dinadala lang yung sarili nilang bangko ba. Pero nung nakita ko rin yun, totoo nga. Kaya, imagine mo, kung pastor ka nga, syempre, or matapat na lingkod ka ng Diyos, yung mga anak mo, bit-bit mo na yan eh. Amen? Ganon din yung kabaliktaran, kung loko-loko ka, ang dami raw sa Hollywood, anong anak nila, mga trans. Si Angelina Jolie, mga trans yung mga sinaulo yun eh. Nag-ampon siya, ganun din ginawa niya, pinag-eksperimentohan, ano nangyari sa mga to? Eh kasi sila nga yung mga, lalo yung mga elite. O, kung kabaligtaran sila, puro mga bakla, eh, yung mga anak ng Diyos, maayos. Amen? Okay, di lahat, pero mas malaking possibility. Okay? Hindi pwedeng ano yan. Okay. And it shall come to pass, before they call, I will answer. Pwede ba yun sa Tagalog? Hindi pa tumatawag. Sumagot na. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Kaya sinabi na nga eh. Kunwari, si Juliana. Tawag ako si nanay, gutom na ako. Ito yung pagkain, anak. Hindi pa ako nagsabi. Alam niya yung kailangan mo eh. Ngayon, ganun ang Diyos eh. Amen. Lord, kailangan ko ng naku. Ang gagawin ko, parang tayo ngayon. Minsan, gusto ko nang mag-expand eh. Lahat sila nagpagawa eh. Tayo, hintay lang. Amen? Pag alam naman niya, mga soul winner tayo, pupunuin natin yan. Minsan, Lord, pwede ba? Ito na. Kaya sabi, ang ganda, no? Ganun ba yung nanay mo? Kasi nga, mahal kayo niyan. Iniisip na, baka gutom na yun. Kasi tagal ng fish ni pastor eh. Kaya handa na pa yung pagkain mo doon. And the wolf and the lamb, ito na yung, again, madalas reference sa millennium. Sinabi rin ito, kung di ako nagkakamali sa Isaiah 2, no? Yung wolf and the lamb shall feed together. Kaya ibig sabihin ito, yung mga sinabi dati about the millennium, ito pa rin yun. So binabalik lang niya kasi nga, establish yan salita ng Diyos na may time na darating yung, ito tayo ngayon sa earth, pero darating yung end times pala to, no? And then yung millennium, and then paulit-ulit sa Bible, meron din sa Micah. Tapos ko na sa Micah. Hindi, tapos na pala ako. Nasa Luke na ako ngayon. So, ano ko lang, sinabi din pala dun yung sinabi sa Isaiah na they will not learn war anymore. Kasi katulad ng millennium nga, sinong gegerahin mo? Si Jesus na yung hari. Gusto ba may nations pa rin yan, pero gusto ba sino ngayon nagpupulis ngayon? Parang yung Amerika, kasi loko-loko yung Amerika. Kaya ngayon, yung mga kalaban ng Amerika ngayon, ano rin. Kaya delikado tayo. Anyway, millennium, wala ng gera. Amen.
So kaya ngayon, may another na iba pa sa mundo nga, pati yung mga wolf, yung mga tawag dito, mga predator, like wolf, sabi dyan, lion. Pwede ba laruin yung lion? Oh, yung iba, ganun, kasi pinalaki nila eh. Nakita nyo ba sa YouTube? Pag pinalaki mo yan, yun, di rin ako naniniwala doon eh. Mahirap din yun, baka bumalik yung ano nun. Pero, ito, mangyayari talaga. Kasi sabi dito, they shall eat straw like a bullock or bullock. Ano yung bull? Mga baka. Di ba ang lion kinakain karne? Pero itong panahon na to, naging din, herbivore na rin. Ba't ganun? Kasi nga, babaguhin ng Diyos yung mundo. Kaya ngayon, pwede tayo makipaglayo sa lion. Parang si He-Man. Alala ko tayo si He-Man. Hindi pusa yun. Kaya malaking pusa. E napansin ko dito, and thus shall be the serpent's meat. So, ibig sabihin, yung serpent talaga sinumpa pa rin. Eh, no? They shall not hurt nor destroy in all my mountain, in my holy mountain, saith the Lord. So, tapos. Ibig sabihin, again, ayan po yung millennium reign of Christ. Napakasaya. So, pero medyo nagtagal tayo sa Hudyo, di ba? Kasi nga, kailangan maintindihan natin, huwag nila nanakawin yung pangako sa atin. Yan ang gusto ko sabihin sa inyo eh. Kasi pag yung kausap nyo, ginagalang nila yung Israel, nakesya sila pa rin yung people of God, madalas siya sabihin, pag nagbabasa ka ng Bible, hindi mo kailangan basahin yung Isaiah. Hindi mo kailangan basahin yan. Sa kanila yan, sa mga Hudyo lang yan eh. Narinig nyo yan. Ninanakaw nila yung pangako ng Diyos sa atin. Yung pangako nga ng Diyos sa atin yun. So kaya inaano natin, establish natin yan. Plus the fact na, again, marami kang di maintindihan sa Bible pag ganun pa rin ang ano mo. Kaysa sila pa rin, yung chosen people tayo, parang ano lang daw tayo, kaysa ano lang kayo, ampon, parang ganun. So hindi tayo ganun, tayo yung mismong Israel na ngayon. And then, tayo ngayon yung tagapagmana ng new heaven and new earth. Eh, ba't may new earth pa? Eh, maganda rin yung earth eh. Maganda ng earth yun. Hindi na yung pangit na katulad ngayon. Amen? Amen. Tulad nga nun, yung lion, nakakalaro mo, pati... So, excited na ba kayo doon? Amen. Darating tayo dyan. Ang bilis lang ng panahon. Mga bata, especially ako, parang dati eh. Kaedad ko lang kayo eh. Ganyan lang ako. Ngayon, parang ang bilis ng panahon. Okay, so this time, yung title natin? For they are the seed. Yung pala yung gusto sabihin. Kaya, sila yung magmamana ng langit kasi sila ang binhi ng Panginoon. Amen. Pinagpala ng Panginoon. So, ngayon, ligtas ka ba? Naijen? Ikaw na yung Israel. Tayo. Amen? Amen. Maganda, magtapat tayo sa Jesus para makita ng reward. Tapat pa tayo. Okay, so let's pray. Lord, salamat sa inyong mga salita. I pray na kayo po ipala. Sa aming pinag-aralan, Panginoon, ma-retain po sa amin to, Lord. Pangaral din namin, Panginoon. Unfortunately, even Baptist na iba ay naligaw dito, Lord. I pray na establish namin ito sa puso namin. Isaiah 65, Panginoon, napaka-remote yan sa mga Kristiyano, but napakalinaw na na-relate namin to, Lord, sa inyong aral din sa New Testament. Saktong-sakto actually. Dahil dyan yan ay talagang pangako nyo dyan at establish ito dyan, doctrine. I pray, ma-establish namin tuloy sa aming sarili. Hindi kami manakawan, Panginoon, ng mga Judaizer. Palain niyo bawat isa, Panginoon. At habang nalaman namin yung mga gitong bagay, Panginoon, of course, may kinalaman sa aming buhay din. Nakikita na, intindihan namin yung paano kayo pumilos, Panginoon, across the history, Panginoon. Therefore, magamit tayong katotohanan yan. So, yun lang po, Lord. Again, maraming salamat sa inyong anak, mga Panginoong Jesus. Kaya pong, para sa bawat isa, siya yung maging model namin. Hindi namin, alamin namin yung kalooban ni Lord. Nasa inyong salita naman yan. So, again, palain niyo aming bawat isa, magtrabaho, mag-aaral, especially ang church life, spiritual life, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na manghina kami dito, Lord. We pray yung mga prayer kanina, Panginoon, but more paglago ng bawat isa. Salamat po, Lord, kaya manalati. In Jesus' name we pray. Amen.